At bago tayo magpatuloy sa iba pang malalaking balita ngayong araw na ito, ay kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon via Zoom ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Ginoong Nazario Briguera. Magandang tanghali po sa inyo. Si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me, si Bombo Victor Liantino. Welcome to the program. Yes, magandang tanghali, Bombo Dennis and Bombo Victor at sa lahat po nakasubaybay sa inyong programa. Kami ho ay mangungumusta lamang doon sa inyong monitoring sa bentahan po ng mga isda at may epekto na rin ho ba yung ongoing ho na sitwasyon doon sa gitnang silangan, doon sa siyempre tataas yung presyo ho ng mga produktong petrolyo para doon sa ating mga namamalakaya, no? Kumusta naman ho sa inyong monitoring so far? Sa ngayon po, stable naman ang supply ng ating isda sa mga palengke at wala pa naman tayong na namomonitor na malakihang impact nitong nangyayaring sigalot diyan po sa gitnang silangan. Stable po ang supply ng ating isda at pagdating naman po doon sa pagbibigay natin ng assistance sa ating mga mangingisda, nakahanda po dyan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources dahil bago pa man nga itong nangyaring sigalot, ang ahensya po ay nagpapatupad na ng fuel subsidy program para po sa ating mga mangingisda. Pero as to yung inyo pong tanggapan at yung mga ahensya pa ng gobyerno na iba, kagaya ho ng Department of Energy. So far, kumusta naman ho yung ating koordinasyon doon sa kanilang commitment para ho sa availability ng fuel supply na para ho sa sektor ho ng mga mangingisda po natin? Yes, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay nasa ilalim kasi ng Department of Agriculture, no? At pinangungunahan po ng departamento itong paggawa ng mga hakbang para masiguro po natin na magkakaroon ng support mechanism ang ating mga mangisda habang hinaharap po nila, hinaharap na nating lahat itong hamon po dala ng sigalot dyan po sa gitnang silangan. In fact, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po may nakaamba na pondo para po dito sa pagbibigay ng assistance sa ating mga mangisda. Nasa halagang 3,000 pesos po ito, one-time na fuel assistance sa ating mga rehistradong fisher folk na nasa ilalim po ng tinatawag natin na registry system for basic sector in agriculture. So ito po yung gawin nating mekanismo. Ang mga mangisda po ay makakatanggap sa pamamagitan po ng cash card at doon naman po sa mga malalayong lugar matatanggap po nila kasi sa pamamagitan ng cash voucher po. Hmm. Meron din hubang notification among them dun sa mga mangingisda ho natin. Nasaklaw ho nitong program po na ito para kung kahit papaano kumbaga systematic na etong grupo na ito ang pagkakalooban ng subsidy ngayong araw and by schedule papaano ho yung setup para maging systematic yung ating process. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po kasi ay nag-ooperate hanggang sa provincial level at ang ating pong mga provincial fisheries offices ay nakikipag-ugnayan sa mga local government unit pagdating po doon sa identification ng mga beneficiaries natin. At itong mga listahan na ito ay isinusumite sa regional office na siya naman pong magbibigay sa central office. At dito po natin ipinaproseso ang mga listahan na ito at ibinababa kaagad anytime naman na maproseso na. Ipinamamahagi na po kaagad ito ng ating mga ground personnel, sabi ko nga up to the level ng Provincial Fisheries Office, sir. Mm. Okay, bago po yung iba ko pang katanungan, bibigyan ko muna ng pagkakataon din itong aking katandem to ask some questions sa Bombovic. Spokes, magandang tanghali ho. Matanong ko lamang kasi nababanggit ho ninyo, merong kayong ibibigay na 3,000 pesos na isahang pagbibigay sa ating mga mangingisda. Well, nakikita nyo ho ba na posible pang tumagal itong gera dyan naman sa may bahagi ho ng Middle East? Ang inaasahan natin sana ang panalangin natin ay sana wag na magtagal. Kasi siguradong maapektuhan talaga nito ang ating mga fisher folk
na direktang may papel pagdating po sa usapan ng kasiguruhan sa pagkain doon sa food security. So while ano naman po ang ano no beyond our control itong ano nangyayari diyan sa Middle East, but our hope is that na sana po matapos na kaagad ito dahil may domino effect. Actually hindi lang sa sektor ng pangisdaan no, sa lahat ng sektor, sa transportasyon, pati po sa agrikultura, talagang may epekto ito at ang makukompromiso dito, yung tinatawag na natin na food security. Kasi ito itong mga sektor na binabanggit natin, especially yung sa agriculture and fishery sector, ay sila po talaga ang ating frontliners para po sa ating food security. Oo. Spokes, kung sakali man ho na tumagal pa, hindi naman natin ginugusto na tumagal pa yung tensyon dyan sa Middle East, and ito hong nababanggit ho ninyong 3,000 pesos, isahang bigay lang ito doon sa ating mga mangingisda, ano ho yung inihahandang hakbang ng BIFAR? Kung sakali man na tumagal pa itong tensyon, may mga susunod pa ho ba na amount ng pera na maaari niyong ibigay sa ating mga mangingisda? Sa ngayon, ang ating departamento, ng Department of Agriculture ay sa pamamagitan ng ating kalihim si Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ay tinitingnan na baka pwede nating itap itong tinatawag na Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk. Mhm. Sige, check natin muli maya-maya yung linya ni Spokes Briguera kaugnay ho nitong mga development po na ito. And we're trying to connect again dyan ho sa tanggapan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa iba pang mga development, mga kabombo at mga Kastar Nation. Ita-analyze din natin na maitanong na yung kumbaga bahagi po ng ugnayan, ano? Bahagi ng ugnayan sa pagitan ho ng mga nasa ahensya ng gobyerno para ho dun sa mga bumibili ng fuel. Yun nga lang ay kung magkaminsan ay hindi raw na pagkakalooban ng pagkakataon bunsod ho nung sistema. Hindi naman kasi nila pwedeng dalhin yung kanilang bangka para ho bumili ng fuel, pero hindi authorized din yung mga takal-takal, mga kabombo at mga ka-starvation. So, nasa linya muli ng ating komunikasyon ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, si Ginoong Nazario Briguera. At nais po namin maidugtong lamang doon sa ating naudlot na bahagi po ng pagtatanong, yung tungkol doon sa ilang mangingisda ang hindi raw pinagbebentahan ng fuel doon sa ilang mga lugar dahil hindi nasusunod yung mga proseso kagaya ng mga safety protocols kaya ayaw pagbentahan. So paano ho ang ating mungkahi para sa ating mga mangingisda hinggil sa mga dumaraan ho sa ganitong problema, Ginoong Briguera? I think yung issue po na yun ay parang tinugunan na ng Department of Energy para po magkaroon na ng mas mabilis na mekanismo at magkaroon ng exemptions doon sa mga mangingisda po natin at magsasaka. So I think it's now being taken care of po ng Department of Energy. At yun din po na ang nais natin na kung po pwede ay wag po magkaroon ng delay doon sa pag-avail ng fuel ng ating mga mangingisda dahil definitely pagka po hindi sila nakapagpalaot ay mangangahulugan po ito ng reduced fishing days. So definitely magkakaroon po ng epekto ito sa ating supply. Isa pa hong punto, dun ho sa ating monitoring. Sa ngayon ho ba ay may umiiral ho tayo na fishing ban sa ilang mga rehiyon po ng ating bansa just to enlighten yung atin hong mga taga-subaybay na nararating ho ng ating broadcast ngayong mga pagkakataon po na ito? Sa ngayon po, bukas na po ang ating mga major fishing grounds na pansamantalang isinara po natin as a conservation measure. So ngayon pong summer, masasabi natin na nasa ano po tayo, nasa fishing season. Ito po yung peak ng pangingisda ng ating mga mangisda dahil payapa po yung dagat, so nakapagpapalaot po sila. Okay, with that, siguro ito na lang for final message para ho sa ating mga nasa fishing industry. Baka may mga panawagan ho at mga programa na rin ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para ho sa kanilang kapakinabangan, lalo na doon sa mga nasa mga malalayong lugar sa ating bansa. Please go ahead po, mula po sa inyong panig. So nais lamang po natin sigurong sabihin na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po ay patuloy po na
magsusumikap na tukdin ang mandato po nito para masiguro po natin ng ating mga mangingisda ay nakakatanggap ng suporta mula sa pamahalaan, lalo na po sa mga pagkakataon na may hinaharap po tayong hamon, katulad nga po nitong sigalot sa gitnang silangan na nagkaroon ng epekto sa pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. Pero ang pamahalaan po ay hindi titigil, nandiyan po dapat palagi para po sa ating mga mangingisda at sinisiguro po namin sa inyo ng lahat ng programa na pwede namin gawin para matulungan po kayo ay gagawin po ng ahensya. Yan lamang po, maraming salamat. Ayan, maraming salamat din ho at pinagkalooban nyo ng pagkakataon na tayo magkausap sa tiyempo po na ito. Thank you so much and good luck ho sa mga dikain ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Thank you. Mga kabombo at mga Kastar Nation, nakausap po natin ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Hinggil ho yan dun sa epekto naman sa fishing industry ng sigalot dyan sa gitnang silangan at ang tendency nga, mahal yung presyo ho ng mga produktong petrolyo na pangunahing gamit naman dun sa mga bangka na kanilang ginagamit sa pagpapalaot sa mga karagatan ho ng ating bansa. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.